Darating sa 1 linggo si Ruel, Nana Esper. Kaswal na sabi ni Victor na labis namang ikinagulat na matanda. Kakatapos lamang niyang mananghalian at kasalukuyang dinudulutan nito ng kape sa balkonahe. Nagtatanong ang mga matang na pamaang naman si Nana Esper sa kanya. Si Ruel? Paniniyak pa nito. Akala mo'y nakalimutan na kung sino ang Ruel na tinutukoy niya. Si Ruel, Nana Esper. Muling ulit niya rito. Pagkaraan ng 3 taon, uuwi na rin ang kapatid mo. Ialam na kaya niya ang nangyari kay Senyor Alfonso? Sa palagay ko'y hindi pa, Nana Esper. Dahil wala siyang nabanggit na anuman tungkol sa papa. Ano ang mangyayari ngayong babalik na si Ruel sa asyenda? Kasabay na malalim na buntong hiningay, kibit ng balikat ang itinugo niya sa tanong na matanda sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari hanggat hindi muling nakakaharap ang kapatid. Kung tulad pa rin ng dati at gaya ng palagay niya, hindi malayong gulo ang likhain ng pagbabalik nito sa asyenda. Ano kayang itsura ng kapatid mo ngayon? Malalaman natin yan pagdating niya, Nana Esper. At nga pala, ihanda niyo rin ang isa sa mga kwartong para sa bisita. Bakit may bisita ka bang darating? Sinabi ni Ruel mula sa sulat niya. Kasama niyang darating ang kanyang nobya. Aniya na mababaka sa tono ang hindi ikinasaysiya ang ideyang magsasama ng babae sa asyenda ang kapatid. Bakit parang hindi mo gustong dumating si Ruel na may kasamang nobya? Ano ba ang dapat kong ikatuwa, Nana Esper? Baka imbes na makatulong ay lalo pang makagulo ang presensya ng babaeng yon sa aming magkapatid. Hindi naman siguro katulad ni Clarice ang bagong nobya ng kapatid mo, Victor. At saka anong malay mo? Baka ang babaeng yun ang makakapagpabago sa ugali ni Ruel. Kasabay na marahang pag-iling ay nagbalik sa alaala ni Victor ang nakaraan. Ang pangyayaring naging dahilan upang lalong mamuhi sa kanya ang kapatid. At hindi siya masisisi ni Nana Esper dahil isang babae ang pinagmula na nasabing gulo. Kung bakit kasi ayaw mo pang mag-asawang bata ka? Maya-maya ay narinig niya ang sabi ng matanda sa kanya. Sa dami ng nobya mo'y, wala ka pa bang napili sa kanila? Aba Victor, tumatanda ka na. At saka, hindi ka ba nalulungkot? Kita-hitahimik dito. Wala ka malang maririnig na ingay ng mga bata. Sanay na si Victor sa paulit-ulit na pagungulit sa kanya na mag-asawang Esper at Roding tungkol sa bagay na iyon. Ngunit lagi na itinatawanan na lamang niya ang mga ito. Hayaan niyo, Nana Esper. Papupuntahin ko rito ang mga batang anak ng mga kasama natin sa asyenda para naman makarinig kayo ng ingay. Biro naman niya rito. Ikaw talaga, Victor. Lagi mo nalang dinadaan sa biro ang mga seryosong bagay. Abay ayaw lang naman namin ng tataruding mo na makita kang tumandang binata. Hindi ho mangyayari ang iniisip niyo, Nana Esper. Nagkataon lang ho na hindi ko pa talaga nakikita ang babaeng pakakasalan ko. Hayaan nyo, kapag nakita ko na siya, sa inyo ko siya unang-unang ipapakilala. Sinabi mo yan, ha? Ani naman ni Nana Esper at nagsimulang iligpit ang wala ng lamang tasa ng kape. Natatawang tumango na lamang si Victor upang hindi na mangulit pa ang matanda sa kanya. Ngunit nang iwan siya ni Nana Esper ay muling naging seryoso ang mukha niya. Ano nga ba ang maaaring mangyari sa pagbabalik ni Ruel? Humugot siya ng isang malalim na buntong hininga. Ano't anuman, isang bagay lang ang natitiyak niya. Wala pa ring ipinagbago ang kapatid sa kabila ng 3 taong hindi nila pagkikita. Kinahapunan ng araw dang iyon, gaya na madalas gawin, dinalaw ni Victor ang punto ni Don Alfonso sa mausoleo ng pamilya. Pagkatapos ay inilaya niya ng bulaklak ang abang punto ng ina na nasa gitnang bahagi naman ng sementeryo. Kadarating lang niya sa plantation house nang magsimulang pumatak ang ulan. Agad niyang ibinalik sa kwadra ang kabayo at pinuntahan sa kusina si Nana Esper na naabutan niyang abala sa pagluluto ng pagkain para sa hapunan. Mabutit hindi ka naabutan ng ulan, bati na matanda sa kanya. Gusto mo na bang kumain? Luto na itong kare-kare. Ipaghahanda na kita ng hapunan. Mamaya na ho, Nana Esper. Magpapahinga na lang ho muna ako.
Sige, ikaw ang bahala. Pagkagaling sa kusina ay nagtuloy si Victor sa itaas. Ngunit bago magtungo sa sariling kwarto, ay naisipan niyang dumaan sa kwarto ni Ruel. Dinampot niya ang silver frame na kinapapalooban ng larawan ni Don Alfonso at ni Ruel at ni Doña Edita. Isang larawan ng kumpletong pamilya. Kailanman ay hindi siya nagkaroon. Natatandaan pa ni Victor kung paanong kinaingitan niya ang mga sandaling masayang magkasama ang tatlo. Kung paano sa tuwin ay mayroong isang ama at isang inang nagpapadama ng pagmamahal kay Ruel. Taliwas na taliwas sa nakalakihan niyang mag-isang pag-aaruga ng namayapang ina at ang pagmamahal ng isang amay naramdaman niya lamang nang wala na si Maya. Pero kung iniisip ni Ruel na mas naging masaya siya nang doon na patirahin ng ama sa hasyenda, nagkakamali ito. Di hamak na mas maligaya siya noon sa piling ng ina, kahit nakatira lamang sila sa isang maliit na kubo, kaysa sa isang malaking bahay na hindi kailanman nagkaroon ng katahimikan ang buhay niya. Paano nga ba siya magiging masaya? Gayong walang sandaling hindi isinisigaw ni Edita sa pagmumukha niya ang kanyang pagiging bastardo at ang hindi niya pagtanggap ng paulit-ulit nitong panlalait sa pagkatao ng namayapa niyang ina. Idagdag pa ang pagmamaltrato sa kanya ng babae sa tuwing hindi nakikita ni Don Alfonso. Ang masasakit na salitang hindi niya na kayang lunukin. Ang halos ay pagbilang nito sa bawat butil ng kaning isinusubo niya. Kaya wala siyang maisip na dahilan upang si Ruel pa ang mainggit sa kanya. Lalo na ang isipin nitong higit siyang maswerte kaysa rito. Ibinalik niya sa ibabaw ng night table ang silver frame at kasunod ang isang malalim na buntong hininga. Sa susunod na mga araw ay muli sila magkakaharap ni Ruel at ngayon pa lamang ay dapat pa niyang ihanda ang kanyang sarili sa isang komprontasyon, hindi maiiwasang hindi mamagitan sa kanilang dalawa. Paglabas ng kwarto ng kapatid, saka pa siya nagtuloy sa sariling kwarto. Pagpasok ay agad siyang naupo sa single sofa na nasa isang gilid at hinubad ang suot na leather boots. Inihimlay niya ang kanyang likod sa sandalang upuan at ipinikit ang mga mata, kasabay ng paghilot sa magkabilang sentido. Kung tutuusin, tama ang lahat ng mga sinabi ni Nana Esper. Malaki ang kakaibang magagawa sa pagkakaroon niya ng pamilya sa buhay. Gayong wala nang inaasikaso kundi ang hasyenda. It had been different kung pag-uwi niya sa hapon ay may isang asawang sasalubong at personal na mag-aasikaso sa mga pangangailangan niya. At tiyak na agad mawawala ang kanyang pagod kung may mga anak na mag-uunahan sa pagsalubong sa kanya. Pero gustuhin man niyang lumagay sa tahimik sa mga panahong ito'y hindi maaari sapagkat gaya nga ng sinabi ni Nana Esper, hindi pa niya nakikita ang babaeng pakakasalan niya, ang babaeng magiging ina ng kanyang magiging mga anak. Kapag dumating ang panahong makita na niya ang babaeng iyon, kahit ano pa ang mangyari, hindi na niya ito pakakawalan pa. Sigurado ka ba ngayon darating ang kapatid mo at ang kanyang nobyo, Victor? Naniniyak na tanong ni Nana Esper habang inaayos ang mga pagkain sa mesa. Sa utos ni Victor, naghanda ito para sa isang munting salo-salo. Kahit papaano nais ng binatang paghandaan ang pagdating ng kapatid na 3 taon ding hindi nakita. Walang nakakasaad sa sulat kung anong oras darating si Ruel kasama ang nobya nito. Si Victor lamang ang nagpalagay na bago man ang halian ay naroroon na ang mga ito. Gayunpaman, kanina pa lamang na bagong sumikat ang araw ay pinaabangan na niya kay Tata Roding sa bunga ng hasyenda ang dalawa. Ipinadala niya sa matanda ang pick-up sakaling walang dalang sasakyan ang mga ito. Talagang napakaswerte ni Ruel sa pagkakaroon ng isang kapatid na katulad mo, Victor. Alin kung sa ibang nangyari ang nangyari sa inyo, aba itiyak na wala na ang kanyang mana. Pero dahil nga mabait ka, kahit 3 taon nang hindi nagpakita si Ruel, ay nakahanda ka pa rin ibigay ang manang iniwan sa kanya ni Don Alfonso. Ang para kay Ruel ay para kay Ruel, Nana Esper. Isa pa kung tutuusin, siya ang higit na may karapatan sa mga ari-ariang naiwan ng papa. Alaidiya naman ako hindi sang-ayon sa sinabi mo. Pareho lamang kayong anak ni Don Alfonso, kaya pantay ang karapatan ninyo sa mga ari-ariang naiwan dito.
Higit na malaki ang minana ni Rowell Nana Esper dahil sa kanya rin napunta ang dapat na kabahagi ng kanyang mama. Pero hindi ko iniisip yon. Tama na sa akin ang maski papaano ay nagkaroon ako ng bahagi rito sa asyenda. Parang hindi ako makapaniwala na may tao na palang tulad mo, Victor. Talagang napakaswerte ng kapatid mo. Isang tapid ng ngiti ang ibinigay naman ni Victor sa sinabi ng matanda sa kanya. Kaalinsabay noon narinig nila ang ugong ng paparating na sasakyan at kasunod ay ang paghinto niyon sa driveway. Nakuhayan na siguro sila. Bumaha ang pananabik sa mukha naman ni Nana Esper. Sa palagay ko sila na nga yan. Kaswal naman na sabi ni Victor. Iniwan ang matanda sa komedor at tuloy-tuloy na lumabas sa labas. Careful. Narinig niyang sabi ni Rowell sa babaeng inaalalayan nito pagbaba ng pick-up. Nakayuko ang babae at natatakpan ng malapad na katawan ng binata, kaya hindi niya kaagad nakita ang mukha nito. Welcome back, Rowell. Wika naman ni Victor sa seryosong tono. Pagharap ng kapatid, suot nito ang patig na pantalon at combat shoes. Natuloy rin ang kagustuhan nitong maging isang pulis. Bagkus ng ngiti ay kunot ng noo ang isinalubong ng binata sa kanya. Hindi niya iyon ikinasaya, ngunit hindi rin niya ikinalungkot. Inaasahan na niyang hindi magiging isang masayang reunion ang muli nilang pagkikita ni Rowell. Hello there, brother. Anitong nasa tinig pa rin ang disgustong huli niyang narinig 5 years ago. Mukhang nahiyang ka sa ilang taong paghari-harian sa asyenda. You look good. Better than the last time I saw you. Hindi ka pa rin pala talaga nagbabago, Rowell. Aniya sa malumanay na tono. Hindi na pinatulan pa ang sinabi ng kapatid upang huwag nang humaba pa. Gayunman hindi niya napigil ang sarili sa pagiging sarkastiko. But your taste has changed. Dugtong niya at ibinaling ang mga mata sa babaeng tila nahihiyang nakatayo sa tabi nito. Isang morenang babae na itim ang lagpas balikat na buhok. Maganda ngunit simpleng-simple lang ang kaanyuan nito. Taliwas sa anyo ni Clarice at ng iba pang mga babaeng nagkaroon ng kaugnayan kay Rowell. Ang hindi maunawaan ni Victor ay kung bakit bigla-bigla na lamang bumilis ang pintig ng puso niya ng mga sandaling nagtama ang mga paningin nila. At sa saglit na paghago dito ng tingin ay agad niya napansin ang maamo nitong mukha at nangungusap na mga mata. Gayon din ang magandang hubog ng katawan nitong bakat sa suot na bestida. At least, malayong malayo sa taste mo. Hindi ba? Wika naman ni Rowell na may panunuya sa tono nito. Upang ipakita marahil na pag-aari na nito ang babaeng hinapit sa baywang. By the way, this is Marian. Ipinakilala ni Rowell ang babae na may pagmamalaki. Kaya natitiyak ni Victor na seryoso ang kapatid sa pagkakataong ito. Hindi katulad noon kay Clarice na kung hindi pa ang babae mismo ang nagtungo sa asyenda ay hindi pa nila ito makikilalang nobyo ng binata. Hello. Kiming bati naman ni Marian sa kanya. Hindi na kita dapat pang ipakilala kay Marian dahil kilalang kilala ka na niya. Madalas kitang ikwento sa kanya bago ko pa siya yayain dito. Sa tono ng pananalita ni Rowell ay mahuhula ang hindi maganda ang mga kwentong ipinarating nito sa dalaga. Sana hindi ako nagkaroon ng sungay sa paningin mo. Biro naman ni Victor. Gayunman na natiling seryoso. Napangiwi siya sa naging reaksyon naman ng babae. Naputol sa pag-uusap ang dalawa nang sumulpot mula sa likuran ni Victor, si Nana Esper. Rowell! Bulalas nito. Alay, kumusta ka na? Mabuti naman ho, Nana Esper. Tugo naman ng binata na lumambot ang anyo nang makita ito. Siya nga po pala, si Marian, ang nobya ko. Naku, kaganda-ganda pala ng nobya mo. Anang matanda na tapat sa tinura nito. Hinagod na may paghangang tingin si Marian na naging dahilan marahil para pamulahan ng mga pisngi ang huli. Nakangiti itong hindi inaalis ang pagkakahawak sa braso ng nobyo. Bagay na bagay kaming dalawa, hindi ba, Nana Esper? May pagmamalaking sabi naman ni Rowell.
at tinapunan na malagkit na sulyap ang nobya. Abay oo naman. Bulag ang magsasabing hindi kayo bagay sa isa't isa. Pero teka, bago ako malibang sa pakikipagkwentuhan sa inyo, halina muna kayo at nakahanda na ang pagkain. Siya nga pala Nana Esper, bakit wala ho yata ang papa? Kunot ang noong tanong naman ni Ruel, habang iginigiya si Marian papasok sa malapad na pintuan. Si Victor na tumabi upang bigyan daan ang mga ito, ay malinaw na narinig ang tanong ng kapatid. Nakita niya pang napasulyap sa direksyon niya si Nana Esper, na para bang nagpapasaklolo. Nang marahan siyang umiling ay naunawa na matanda ang nais niyang mangyari. Nanahimik lamang ito na sinadyang baliwalain ang pag-uusisa ni Ruel tungkol sa ama. Nagpatiuna sa komedor, kaya hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng binatan magtanong pa. Sa harap ng hapagkainan ay muling hinanap ni Ruel si Don Alfonso. Sa pagkakataong iyon ay pinagtapat ni Victor na wala na ang kanilang ama. Anong ibig mong sabihin? Madilim ang anyong tanong ni Ruel. Mas menos o alam na nito ang ibig sabihin ni Victor at nais lamang makasiguro nito. Patay na ang papa. Namatay siya. Isang buwang makaraang umalis ka. Puno ng pait na pahayag naman ni Victor. Tiim ang mga bagang na nakuyom naman ni Ruel, ang hawak na kutsara. Pagkatapos ay pinukol na matalim na sulyap ang kapatid. Namatay ang papa na hindi mo man lang ipinaalam sa akin? Ani mo kulog na dumagungdong ang galit na tinig nito. Ano ang ikinamatay niya? Natagpuan ko sa kanyang kwarto ang papa, isang umaga na hindi na humihinga. Bangungot ang lumabas sa autopsy. Hindi ako naniniwala. Ano ang malay ko kung nilason mo siya, nang sa gayon ay makuha mo ang kayamanan ng mga Arcega? Hindi ko magagawang patayin ang sarili kong ama Ruel. At wala akong interes sa kayamanang sinasabi mo. Maigting ang tinig na sagot naman ni Victor sa akusasyon ng kanyang kapatid. Nangangalit ang mga bagang sa matinding galit. Sinong lolokohin mo? Kung wala kang interes sa kayamanan, bakit inilihim mo sa akin ang nangyari sa papa? Napipilan ang mag-asawang Esper at Ruding sa pagtatagisa na magkapatid. Bakas naman sa mukha ni Marian ang pagkaalarma sa maaring gawin ng kanyang nobyo. Samantalang si Victor ay kampante lamang sa kinauupuan, bagaman ang mga matay halos maglabas na ng apoy. Hinanap kita para ipaalam sa iyo ang pagkamatay ng papa. Ruel, pero isa man sa mga kaibigan mo, walang makapagsabi kung nasaan ka. Anong gusto mong gawin ko? Pabayaang mabulok sa kwarto niya ang papa? Sa mapanganib na tono ay sabi naman ni Victor. Ngunit mahahalatang tinitimpi pa rin ng binata ang galit. Na sa loob ng 3 taon ay kinimkim niya sa kanyang dibdib. Kaya naman nang mamatay ang ama, kahit batid niya ang kinaroroonan nito, hindi niya pinuntahan ang lalaki. Iyon ang tanging paraan, kahit minsan ay mabigyan niya ng leksyon sa Ruel at makaganti sa lahat ng sama ng loob na idinulot nito sa kanilang mag-ama. Putya naman, Victor. Maraming pera ang papa na maaari mong gamitin para hanapin ako. Pero hindi mo ginawa dahil ang totoo, ayaw mo magbalik ako dito sa asyenda para masolo mo ang mana, hindi ba? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Ruel. Ni minsan ay hindi ko hinangad na saluhin ang manang sinasabi mo. Madilim ang anyong sagot naman ni Victor. Talaga? Anong maaari kong asahan sa isang bastardong katulad mo? Ruel, igalang mo naman ang kapatid mo. Hindi nakatiis na bulalas naman ni Tata Ruding. Pawang kabulaanan ang sinasabi mo tungkol sa kanya. Mula kay Victor ay lumipat sa matandang lalaki ang matadilim na sulyap naman ni Ruel. Huwag kayo makaalam dito, Tata Ruding. At huwag ninyong kakampihan ang bastardong ito. Hindi sa kinakampihan ko si Victor, Ruel. Pero dapat mong malaman na totoo ang kanyang sinasabi. Hindi magagawang patay ni Victor ang papa ninyo. Ang pag-iisipan ito na masama. At alam namin kung paanong pinilit kang hanapin ang kapatid mo. Mabait na tao si Victor, Ruel. Ang tinatawag mong bastardo, ang gumaganap sa mga tungkuling dapat ay ginagampanan mo. Ruding, tama na. Sabad naman ni Nana Esper
at tumingin ng paumanhin. Sinulyapan ang magkapatid bago muling binalingan ang asawa. Hayaan mo mag-usap sina Ruel at Victor. Sila lamang ang maaaring makaresolba ng hindi pagkakaunawa ang namamagitan sa kanila. Napahinuhod naman ni Nana Esper ang matandang lalaki. Ngunit matapos sumingin ng paumanhin sa ginawang pakikialam, ay nagpaalam na ito at hindi na tinapos sa pagkain. Halatang masama ang loob ni Tata Ruding sa mga ibinibintang ni Ruel kay Victor. At gayon pa man, hindi masisisi ni Nana Esper ang asawa, pagkat maging ito ay nakita kung paanong pinagmamalasakitan ni Victor ang hasyenda at ang mga iba pang ari-ariang naiwan ni Don Alfonso. Makaraan ng ilang sandali, tinapos na rin ni Nana Esper ang pagkain at nagpaalam na rin. Anang matanday busog na ito at tawagin na lamang ito kung may kailangan pa. Namaya na ang nakakabinging katahimikan nang ang tatlo na lamang ang naiwan sa harap ng hapag. Pagkaraan ng mahabang sandali, binasag ni Marian ang katahimikan upang ikapalay maibsan na rin ang tensyon na nakalutang sa ere. Sa tingin ko hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ninyo ito. Nasa harap tayo ng pagkain. Kung pwede sana igalang naman ninyo ang grasya ng Diyos. Anang dalaga na nakatuon kay Ruel ang mga mata. At upang bigyan ng diin ang sinabi, ginagap niya ang braso ng nobyo. Sapat na iyon upang sandaling maglubag naman ang loob ni Ruel at pagbigyan ang kahilingan ng dalaga. Ngunit katulad ni Victor, nawala na rin ito ng ganang kumain. At matapos pukuli ng nakamamatay na tingin ang kapatid, ay walang paalam na tumayo at tinalikuran ang dalawa. Nang wala na ang nobyo at maiwan si Marian sa harap ng hapag, kasama si Victor, hindi malaman ng dalaga kung paano pakikitunguhan ang lalaki. Nakakailang ang presensya nito at ayaw man niyang aminin. Nang una pa labang niya itong makita kanina, ay napakalakas na nandating nito. Kung totoo ang sinabi ni Ruel na naikwento na niya ang lahat sa iyo tungkol sa akin, dapat ay handa ka na sa mga tagpong katulad nito. Bago ka pa man pumayag na sumama sa kanya dito sa asyenda. Wika ni Victor na itinuon ang mga mata sa kanya. Walang mababakas na anumang ekspresyon sa mukha ng lalaki at hindi kayang hulaan ni Marian ang nasa sa isip nito. Mabait na tao si Ruel. Aniya kaysa magkomento sa tinura ng lalaki. Hindi niyo lang siya nauunawaan. Inaasahan ko nang kakampihan mo siya. Mahal ko si Ruel. Matapat niyang sabi rito. At iyon ang kulang sa inyo. Kaya hindi niyo siya magawang unawain. Huwag mong questionin ang damdamin ko para sa aking kapatid. Hindi man kami magkasundo sa lahat ng bagay. Ni minsan na may hindi ako nagtanim ng galit sa kanya. I refuse to believe that. Malumanay na pahayag ng dalaga. Batay sa mga kwento ni Ruel, ay hindi niya magagawang paniwalaan ang huling tinura ng lalaki. Mapait ang ngiting sumilay sa mga labi ni Victor. May karapatan kang isipin kung ano ang gusto mong isipin. At alam ko ring minsan, nagiging bulag sa katotohanan ng isang tao kapag puso nito ang pinaiiral. Hindi nakasagot si Marian sa tinura nito. Kahit minsan na hindi siya naging bulag sa pagkakataong puso ang ginagamit niya at hindi ang kanyang mga mata. Excuse me, pero nawala na rin ako ng gana. Anito at matapos pukulin ng saglit na sulyap sa Victor, ay tumayo na siya. Mabilis ang mga hakbang na iniwan niya ito. Paglabas ng komedor, ay narinig pa niyang tinawag ng lalaki si Nana Esper.